Kabanata 13:16. Ano ang gusto ko? Gaya ng sabi ko, noong una kang pumasok sa immortal na lihim na lupain na ito, alam ko na ang iyong pag-iral. Alam mo ba kung bakit? Isang mahiwagang ekspresyon ang lumitaw sa matandang mukha ng lilang sinaunang puno. Bakit? Hindi inisip ni Zephyr na kwalipikado siya upang pagtuunan ng ganoong pansin ng kabilang panig. Unti-unti kitang hinayaan na makapasok sa islang ito. Ang aura mula sa iyong katawan ay lubhang nakalalasing. May isang bagay sa iyo na isang walang kapantay na kayamanan para sa akin. Ang kataas-taasang espiritual na kapangyarihan nito ay kayang magbigay sa akin ng panibagong buhay. Maaari bang ito ay? Biglang naisip ni Zephyr ang tuyong sanga sa loob ng kanyang storage ring. Mukhang nahulaan mo na. Swoosh! Kasabay ng pagkarinig ng tinig na iyon, isang sinag ng liwanag ang biglang lumabas mula sa storage ring. Mabilis na lumawak ang liwanag at lumitaw sa espasyong ito. Ito nga ang tuyong sanga. Buzz! Sa paglitaw ng tuyong sanga, nagsimulang manginig ang buong espasyo. Para bang may isang nakakatakot na kapangyarihan na sumabog at pilit na dinudurog ang lahat ng bagay sa paligid. Crack! Crack! Unti-unting lumitaw ang mga bitek sa espasyo. Kahit gamitin pa ni Zephyr ang buo niyang lakas, hindi niya kayang sirain ang espasyong ito. Ngunit ngayon, sa simpleng paglitaw lamang ng tuyong sanga, agad itong naglabas ng nakakagimbal na kapangyarihan. Isang piraso ng puno ng walang hanggan. Hindi ko inasahang makakakita ako ng ganitong kayamanan sa mundong ito. Hindi ka panipaniwala. Habang nakatitig sa tuyong sanga, patuloy na kumikislap ang lilang liwanag sa sinaunang puno. Halatang sukdulan ang pananabik nito. Sa tingin ko ay hindi mo alam ang tunay na halaga ng bagay na iyan. Kahit ang mga Immortal Emperor ay mababaliw kapag nakita ito. Dahan-daang nagsalita ang sinaunang puno habang nakikita ang pagtataka sa mukha ni Zephyr. Ang dahilan kung bakit ginawa ko ang lahat upang hilahin ka rito sa aking espasyo ay dahil sa bagay na iyan. Sa ngayon, walang sino man sa labas ang nakaalam kung ano ang nangyayari rito. At kapag napino ko na ang pirasong ito ng puno ng walang hanggan, mamamatay ka. Ang iyong laman at dugo ang magiging sustansya ko. Pati ang iyong kaluluwa ay pipinuhin ko. Mawawala ng tuluyan ang lahat tungkol sa iyo. Puno ng walang hanggan. Bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr. Hindi pa niya kailanman narinig ang pangalang iyon noon, ngunit batay sa mga salita ng kabilang panig, malinaw na isa itong napakasindik na pag-iral. Ang puno ng walang hanggan ay maraming ulit na mas mataas kaysa sa Eternal Spring Tree. Kahit isang sanga lamang nito ay hindi maikukumpara sa akin. Ito ang hari ng lahat ng nilalang na may katangiang kahoy, isang walang hanggang banal na pag-iral. Habang nagsasalita, lalong naging panatiko ang ekspresyon ng sinaunang puno. Masyado kang mahina upang gamitin ang tunay na kapangyarihan ng tuyong sanggang iyan. Sa iyong mga kamay, isa lamang itong ordinaryong patpat. Ngunit sa aking mga kamay, isa itong sukdulang kayamanan. Sa tulong nito, mababasag ko ang aking limitasyon at tuluyang magbabagong anyo. Damn it! Malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zephyr. Sa sandaling ito, tunay niyang naramdaman ang isang walang kapantay na panganib. Kabanata 13:17. Hindi mo ako kailangang kamuhian. Sapat nang masaksihan mo ang paglaki ko para ipagmalaki mo ako. Habang nakatingin kay Zephyr, ang baliw at malamig nitong mga mata ay nagpapakitang tuluyan ng nawalan ng pagpipigil ang matandang puno. May bakas pa ng pananabik sa matanda nitong mukha. Sa lakas ko, dapat kaya kong ganap na buhayin ang kapangyarihan sa loob ng mga piraso ng Eternal Tree. Habang nakatitig ito sa tuyot na sanga, mabilis na kumislap ang lilang liwanag sa katawan ng matandang puno. Magulo ito. Sabi ng Nine Netherbird kay Zephyr sa pamamagitan ng spiritual communication. Sa sandaling iyon, hindi man lang ito makagalaw. Ito ang espasyong nilikha ng sinaunang puno. Malinaw na matagal na itong pinino ng kabilang panig. Kaya sa loob ng espasyong ito, kahit isang walang kapantay na eksperto ay kayang supulan. Dito, ang kalaban ng hari, isang ganap na naghaharing nilalang. Maliban na lang kung mas mataas ang lakas kaysa rito at sapat upang durugan ang mismong espasyong ito, imposibleng makatakas. Oo, mukhang mahirap nga.
Tumango si Zephyr. Bagamat kalmado ang kanyang tono, lihim siyang nababalisa. Bukas. Sa wakas ay kumilos ang matandang lilang puno. Libu-libong sanga ang mabilis na pumalibot sa tuyot na sanga. Boom! Isang walang katapusang lilang liwanag ang bumuhos dito na parang dagat ng enerhiya. Karapat-dapat nga sa reputasyon nito ang sinaunang lilang puno. Kahit hindi pa direktang nakakaharap ni Zephyr ang puno, sapat na ang umaapaw nitong aura upang bumigat ang kanyang paghinga. Ang nakakatakot na pressure ay parang bundok na bumabagsak mula sa langit, sapat upang manginig ang lahat at mapilitang yumukod. Walang tunay na kakayahang lumaban ang Eternal Spring Tree. Para bang taglay nito ang napakalaking enerhiya pero hindi nito magamit ng maayos. Pero iba ang nilalang na ito. Halatang nagtataka ang Nine Netherbird. Ibig mong sabihin, kahit taglay niya ang napakalaking numa ng Eternal Spring Tree, wala siyang kahinaan. Agad na naunawaan ni Zephyr ang ibig nitong sabihin. Tama. Kung tama ang hinala ko, sumailalim na sa motosayon ang nilalang na ito. Sa sandaling iyon, lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Zephyr. Hindi ito magandang balita. Kung totoo iyon, kahit gamitin pa niya ang lahat ng kanyang spiritual energy o sunugin pa ang sariling kaluluwa, baka hindi pa rin niya mapigilan ang nilalang na ito. Whoosh! Isang kakaibang tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Parang mahinang kulog. Kasunod nito, marahas na sumabog ang mga sanga ng sinaunang lilang puno. Isang kakaibang alon ng enerhiya ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Pagkatapos, dahan-daang gumalaw ang tuyot na sanga. Napakahina ng galaw nito. Kahit itoon ni Zephyr ang buong pansin niya, halos hindi niya makita ang bahagyang panginginig. Hahaha, sa wakas, muli kang nabuhay. Kung nakita iyon ni Zephyr, mas lalong malinaw itong nakita ng matandang puno. Kabanata 13:18. Kasabay ng isang nakakabinging halakhak, isang malawak na lilang liwanag ang dahan-daang lumitaw. Ang lilang liwanag na iyon ay tila isang banal na ilog, dalisay, malinaw, at walang bahid ng karumihan. Habang ito'y umaagos pataas at pababa, maging ang buong espasyo ay tila naging isang sagradong lupain. Crack, crack, crack. Sa sandaling maramdaman ng piraso ng puno ng walang hanggan ang paglitaw ng lilang ilog, bigla itong nanginag. Para itong isang sinaunang higanteng dragon na matagal na natulog, at ngayoy nakatagpo ng napakaraming masasarap na pagkain. May ganitong pamamaraan pala ang matandang iyon. Namilog ang mga mata ni Zephyr habang kumikislap ang matinding pagkabigla sa kanyang mukha. Maaaring hindi ito maintindihan ng iba, ngunit malinaw niyang nararamdaman na ang banal na ilog na ito ay naglalaman ng napakalaking enerhiya ng espiritu. Habang umaagos ang lilang ilog, saan man ito dumaan, ang espasyo ay nagiging dalisay na parang salamin. Ito ang kapangyarihan ng pinagmulan nito. Kapag nabawasan, napakahirap nang maibalik, katulad ng origin blood essence ng isang tao. Mukhang desperado na talaga ang matandang iyon. Mababang ungol ang pinakawalan ng Nine Netherbird, ngunit kapansin-pansin na wala ang karaniwan nitong bangis. Swoosh! Habang patuloy na umaagos ang banal na ilog, ang buong espasyo ay tuluyang nalinis mula sa anumang karumihan. Pagkaraan ng ilang sandali, muling bumalot ang banal na ilog sa piraso ng puno ng walang hanggan. Parang isang sinaunang banal na tubig, patuloy nitong pinapakain at binubuhay ang piraso ng puno. Unti-unting lumakas ang enerhiya. At sa wakas, nagsimulang manginig ng marahas ang piraso ng puno ng walang hanggan. Sa pagkakataong ito, malinaw na malinaw ang panginginig nito. Kasabay ng sunod-sunod na pagyanig, lumitaw ang maliliit na bitek na tila karayom sa ibabaw nito. Habang tumatagal, lalo pang lumalawak ang mga bitek na iyon. Ang Tree of Eternity ay isang sinaunang alamat. Napakatanda na nito, marahil ay umiiral pa bago ang sinaunang panahon. Kahit sa pamana ng aming Nine Netherbird tribe, kakaunti lamang ang impormasyon tungkol dito. Seryosong sabi ng Nine Netherbird habang kumikislap ang malademonyo nitong mga mata. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ito produkto ng mundong ito. Malamang, nagmula ito sa labas ng extraterrestrial domain. Nararamdaman ko rin. Dahan-daang tumango si Zephyr. Ramdam na ramdam niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng Tree of Eternity.
Isa pa lamang itong maliit na piraso, marahil ay wala pang isa sa 10 milyon ng tunay nitong katawan. Ngunit kahit ganoon, napakalaking enerhiya na ang kinakain nito. Maging ang sinaunang lilang puno ay halos maubos ang lakas upang buhayin lamang ito. Buzz! Biglang sumabog ang isang matayog na sayan na sinag. Saan man dumaan ang sinag na iyon, nabubuo ang isang nakakatakot na puwersang tila kayang durugan ang buong lupa. Lahat ng madaanan nito ay pilit na hinihigop at kinakain. Kitang-kita ni Zephyr ang unti-unting pagtubo ng tila mga ugat mula sa piraso ng Tree of Eternity. Ang mga ugat na iyon ay mahigpit na nakabaon sa mahiwagang lilang banal na ilog. Sa labis na pagkabigla ni Zephyr, ang napakalawak na enerhiya ng lilang ilog ay mabilis na nilamon ng piraso ng puno ng walang hanggan. Swoosh! Sa sumunod na sandali, parang isang gutom na sinaunang dragon, marahas na sumugod ang piraso ng Tree of Eternity patungo sa sinaunang lilang puno. Kabanata 13:19. Nilamon ng makapangyarihang puwersa ang lahat ng enerhiya at asensya ng sinaunang punong lila. Crack! Crack! Habang patuloy nitong hinihigop ang enerhiya, nagsimulang magbago ang piraso ng puno ng walang hanggan. Kitang-kita na ang dating sirang sanga ay unti-unting bumabalik sa perpektong anyo nito. Isang malajade na liwanag ang kumikislap sa kabuuan nito. Sa sandaling ito, malinaw na nag-evolve na ito bilang isang tunay na halaman. Kasing laki lamang ito ng palad, ngunit ang napakalawak na pressure na ibinubuga nito ay sapat upang supalan ang lahat ng nilalang sa paligid. Bitek. Ang mga sanga sa paligid ni Zephyr ay agad na nabasag, at ang kanyang katawan ay mariing bumagsak sa lupa. Kahit pilit niyang igalaw ang sarili, hindi siya makabangon. Paano nangyari ito? Imposible. Ako ang nagdilig sa iyo gamit ang kataas-taasang kapangyarihan. Binigyan kita ng pagkakataong muling mabuhay. Hindi mo ito magagawa sa akin. Nagpakawala ng matinis na sigaw ang sinaunang punong lila, puno ng galit at desperasyon. Plano nitong gamitin ang piraso ng puno ng walang hanggan upang baguhin ang sarili sa isang bagong anyo, ngunit hindi nito inasahan na ito mismo ang magiging biktima. Ang pakiramdam nito ay tila diretsyong pagbagsak mula sa langit tungo sa kailaliman. Swoosh! Ngunit sa kabila ng galit at pag-ungol nito, patuloy pa ring nilalamon ng puno ng walang hanggan ang kabilang panig. Para itong isang hari na muling inaangkin ang kanyang nasasakupan. Kahit isang piraso lamang ito, mas mataas pa rin ang antas nito kaysa sa sinaunang punong lila. Gaano man ito lumaban, wala itong nagawa kundi tanggapin ang mabagsik na pagsupil. Sa wakas, makalipas ang kalahating araw, naramdaman ni Zephyr na nagsimulang mabitak ang buong espasyo sa paligid. Ang espasyong ito ay nilikha ng sinaunang punong lila. Habang humihina ang buhay nito, hindi na nito kayang panatilihin ang lugar na ito. Bukod dito, lahat ng buhay sa loob ng espasyong iyon ay nilamon na ng puno ng walang hanggan. Ang lahat ng numa at enerhiya ay naubos, dahilan upang mawalan ng kakayahang manatili ang mismong dimensyon. Isang sinag na may habang 30,000 metro ang biglang sumiklab. Nababalot ng berdeng liwanag si Ray, mistulang isang banal na halijing nagdurugtong sa langit at kailaliman. Sa gitna ng dambuhalang liwanag, marahang umuugoy ang isang berdeng halaman habang sumasabay sa hangin. Nako! Biglang sumigaw si Zephyr at agad na tumakbo palabas ng hindi nag-aatubili. Sa sandaling ito, wasak na ang espasyo at hindi na nito kakayaning tumanggap pa ng isa pang malakas na puwersa. Naniniwala siyang kaya niyang basagin ang espasyong ito at makatakas basta't makapagpakawala siya ng isang malakas na atake. Swoosh! Habang kumikilos si Zephyr na parang kidlat, isang sinag ng kulay cyan ang biglang bumalot sa kanyang katawan, tila isang galame. Kabanata 13:20. Napakabilis nito, sobrang bilis. Biglang nanikip ang buong katawan ni Zephyr. At sa sumunod na sandali, matinding sakit ang ramagasa sa kanyang katawan. Sa harapan niya, dahan-daang umiikot ang isang maliit na punong tila yari sa jade, wala pang isang talampakan ang taas. Mula rito, unti-unting kumalat ang isang nakakatakot na aura. Ngayon, ang sinaunang puno ay tuluyan ng natuyo. Naglaho na rin ang malakristal nitong lilang liwanag, at ang natira na lamang ay isang aura ng kamatayan.
Sa loob ng punong iyon, makikita sa mukha ng matanda ang matinding galit at pagmamataas. Bata, kahit mamatay ako, isasama kita. Buisit. Mababang ungol ang pinakawalan ni Zephyr. Mabilis niyang naunawaan ang nangyayari, ngunit huli na ang lahat. Napakahirap isipin kung gaano kataas ang antas ng isang nilalang na tulad nito. Kahit isa lamang itong piraso, mas makapangyarihan pa rin ito kaysa sa sinaunang lilang puno. Sa ilalim ng matinding agwat ng Rango, para itong isang emperador na nakatayo sa ibabaw ng mga ordinaryong nilalang. Kahit gaano ito kaina, basta magkaroon ito ng pagkakataong mabuhay, kaya nitong durugan ang kahit sino. At higit sa lahat, ang rango ng Tree of Eternity ay higit na mas mataas kaysa sa inaakala nila. Hindi lang ito simpleng emperador level na kayamanan. Napakadali nitong nilamon ang sinaunang lilang puno. Swoosh! Sa sandaling iyon, muling nagising ang kapangyarihan ng piraso ng Tree of Eternity. Bagamat maliit na bahagi lamang ng tunay nitong lakas ang gumagalaw, nangangailangan pa rin ito ng napakalaking enerhiya upang mapanatili ang sarili nito. Kahit ang sinaunang lilang puno na nabuhay mula pa noong sinaunang panahon at nakaipon ng halos walang katapusang enerhiya, ay hindi pa rin sapat. Kaya naman, ang sumunod nitong pinuntirya ay si Zephyr. Nais nitong lumunin si Zephyr, pinuhin ang kanyang katawan, at gawing sustansya ang kanyang dugo at laman. Damn it! Ramdam ni Zephyr ang mabilis na pagkaubos ng enerhiya sa kanyang katawan. Lumobo ang mga ugat sa kanyang mga kalamnan habang nanginginig siya sa sakit. Buryog! Sunod-sunod na dagandong ng dragon ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong kalakas na puwersang mananakmal. Halos mabaliw siya sa sobrang sakit. Buzz! Ang dugo ni Zephyr ay hindi maihahambing sa ordinaryong disipulo. Taglay nito ang napakalakas na bloodline power. At dahil doon, mas lalo siyang gustong lumunin ng Tree of Eternity. Halos tuluyan nang maubos ang lakas ni Zephyr. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang kakaibang pagbabago ang biglang naganap. Sa pagitan ng kanyang mga kilay, isang gininto ang liwanag ang biglang sumiklab. Isa itong tila patak ng tubig na kumikislap sa nakakasilaw na gintong ningning. Bloodline power. Ito ang bagong gising na bloodline ni Zephyr. Buzz! Nang maramdaman ng Tree of Eternity ang paglitaw ng bloodline na iyon, bigla itong nanginag. Para bang nakatagpo ito ng isang nilalang na higit na dakila kaysa rito. ROOOAAARRR. Isang galit na dagandong ng sinaunang ancestral dragon ang yumanig sa buong kalawakan. Mula sa malatubig na bloodline power, sumabog ang walang kapantay na ginintuhang liwanag. Umahan ito na parang buhay na enerhiya at naging isang higanteng di nakikitang gintong kamay. Mahigpit nitong sinunggaban ang Tree of Eternity. Screech! Umalangaw-ngaw ang tunog ng napupunit na kalawakan. Sa gulat na mga mata ni Zephyr, ang piraso ng Tree of Eternity ay sapilitang hinayla paloob sa kanyang katawan nang nakakabinging gininto ang kapangyarihan.